Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, pag-usapan natin. Ito pong nasa ating screen. Ayan mga kababayan yung Boses ng Bayan 2025 election senatorial preferences. Ayan daw yung kung ngayong gagawin ang senatorial elections. Ito pong 12 ito ang mananalo. Ayan mga kababayan. At ang nagtap po dyan sa listahang iyan ay walang iba kundi si Bongo. Alright, at sumunod naman si Tito Soto na merong 54.1. Si Bongo 57.3%, so sobra-sobrang kalahati. At sunod si Tito Soto, Erwin Tulfo, Amy Marcos, Bong Revilla, Francis Tolentino, Lenny Robredo, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Benhur Abalos, Bato de la Rosa, at Tieda Romualdez. Kaya mga yan mga kababayan, ang 12 dyan sa listahan ng Boses ng Bayan 2025 election senatorial preferences. So wala daw sa listahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya wala kasi kung nasa listahan daw malamang pasok siya dyan sa 12 napili na yan. Etong survey na ito ay ginawa between February 15 to 22, 2024. Alright, so yan mga kababayan. Sumasang-ayon ba yan sa inyong preferences? Kasi nakikita ko rito mga kababayan yung mga sinasabi nila na mas pinipili pa yung pagkakaibigan, mas pinipili yung kanilang self-interest more than the public interest, nandito. Ayan mga kababayan, o sino-sino ba yung kasama doon sa binabanggit natin? Etong pumirma para harangin etong pag-contempt kay Kibuloy. O sino-sino ba yan? O nandito si Bongo, Amy Marcos. O yung dalawa na yan. At sumusuporta kay Kibuloy, si De La Rosa, si Tolentino. O yung mga yan, mga sinasabi ng taong bayan na mas inuuna ang self-interest more than public interest. Ayan ako mga kababayan, isip-isip. Isip-isip po tayo. Kapag pipili tayo ng mga kandidato na ilalagay natin sa mga posisyon, lalong-lalo na bilang senator, mag-isip-isip po tayo maigi. Piliin po natin yung para sa para sa tao, para sa bayan. Hindi yung puro pansarili ang iniisip. Kaya ayan mga kababayan, dito nakikita ko sa totoo lang hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino yung talagang gusto ko dito sa grupong ito. Pero nakikita ko rito na talagang masasabi ko na dapat nating piliin, sa ngayon, tatlo. Tatlo dito ang mga kandidato na sa tingin ko ay susuportahan ko sa darating na 2025 national midterm elections. Sino-sino yan, hindi ko na babanggitin, pero kung nanonood kayo palagi at nakasubaybay dito sa Batang Maynila Toits YouTube channel at sa Facebook page, malalaman ninyo kung sino yung sinasabi ko. Basta ang Batang Maynila Toits ang gusto ko talaga ay yung para sa tao. Yung nag-iisip ng public interest more than self-interest. So yan po yung ito pong nilabas silang Boses ng Bayan senatorial preferences sa darating na 2025 elections. Ito, basahin ko lang ilang komento rito bago tayo dumako sa isa pang topic. Sana sa eleksyong ito, ipagbawal ang pagsayaw-sayaw at pagkanta-kanta. Dadali ng mga yan ng boto Pwede ba yan? Ito lang naman paalala ko dun sa mga bumoboto, huwag kayong padadala sa pagkanta-kanta, sa pagsayaw-sayaw, lalong-lalo na dun sa pagbibigay sa inyo. Huwag niyo ipagpalit ang inyong boto sa 1,000, 2,000 kasi saglit lang po maubos yan. Pero yung boto ninyo, matagal po niyo yung pagsisisihan. Kaya dapat ipagbawal yung mga bobotante. Ayun ang dapat yung ipagbawal yung mga bobotante na hindi marunong mag-isip, na madali matulungis, madali goyo, madali mabudol. 'Di ba? Siguro sana naman kahit papaano magising na tayo sa katotohanan
na itong mga nakapwesto ngayon talagang matitindi mga kababayan. Puro pansarili ang iniisip at mas kumakampi pa sa kasamaan kaysa sa kabutihan. Kaya sana pag-isipan po ninyo maigi yung inyong mga desisyon, lalong-lalo na sa 2025 senatorial elections. Alright, so ito mga kababayan, mag-usapan na rin natin. Eto namang ayan mga kababayan sa ating screen. Eto kasing si Vice President and Education Secretary Sara Duterte ay nanawagan sa publiko na magdasal para sa bansa. During the interview on the sidelines of the Laban Kasama ang Bayan Prayer Rally in Liwasang Bonifacio held in Manila on Tuesday, March 12. Nanawagan daw siya. Sabi niya, nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat. Pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng tao. Ayun sabi ni Sara Duterte. Kasi mga kababayan, sabi niya, ito raw nangyayari ngayon ay panggigipit sa SMNI. Kaya dapat patas daw. Patas daw itong ginagawa dapat ng gobyerno. Sabi naman ng iba nating kababayan, halatang halata at gasgas na ang linyang dasal-dasal. Sa likod nito, ganun pa din ang kasakiman, pagkasugapa pa rin sa kapangyarihan at yaman ng bayan. Yaman ng bayan ang nasa likod ng anumang pinuputok ng butsi ng mga ito. Bangungot sila sa mahimbing na pagkatulog ng sambayan ng Pilipino at tadhanang malas sila sa kapalaran ng bayang Pilipinas. Ayan, galit na galit yung isa nating kababayan. We pray. Ito, sabi pa ng isa nating kababayan, we pray para sa katiwasayan ng bansa. Sana bumaba na kayo sa pwesto. Kasama ng Pangulo dahil wala kayong tapat na mandato. Smart magic lang ang nagluklok sa inyo dyan. Sabi pa rito, tama, pantay-pantay ang pagtrato, lahat. Lahat ma-contempt na. Lahat iparesto na. Lalong-lalo na yan si Kibuloy. Pagdasal daw natin ang ating bansa na sana mawala na kayong lahat dyan sa Pilipinas. Tapos lagi nilang sinasabi mga kababayan na ito raw SMNI napag-initan kaya naman natanggal itong prangkisa ng SMNI. Pero alam niyo ba mga kababayan, dapat maalala din nila yung nangyari diyan sa ABS-CBN. Sinasabi nila na raw ito, labag sa free speech, sa freedom of speech, yung ginagawa nilang pagpapasara dyan sa SMNI. Pero nung sila pang nakapwesto, wala silang pakialam kung magsara itong ABS-CBN. Tapos ngayon, pinaglalaban nila itong SMNI na alam naman natin na pag-aari ni Kibuloy na talagang #1 supporter ng mga Duterte. Kaya ngayon, sabi nga ng iba, di ngayon nararamdaman nyo na yung naramdaman ng ABS-CBN. Dati, grabe kayo, pinasara ninyo, tapos ngayon, nanawagan kayo na ng hustisya para doon sa SMNI. Pero nung kayo nakapwesto, tuwan-tuwa kayo na magpasara kayo ng isang TV network. Bakit? Dahil lang hindi pumapabor sa inyo yung mga binabalita. Ayan. Sabi nga ni Kuya Kim, weather lang yan. Ito mga kababayan, bilang pagtatapos, sabi ng isa nating kababayan, kung Satanas, gabayan niyo po si Pastor. At mga supporters nito, hayaan niyo po silang lamunin ng dagat-dagatang apoy. Ayan. Ay mga kababayan, yung nangyayari dito sa bansa natin. Sila ngayon yung ngawa ng ngawa, pero ng mga panahon na sila nakapwesto, halos parang Diyos ang tingin nila sa sarili nila.
na kaya nilang ipasara lahat ng gusto nila ipasara at ang gusto nilang ipatupad, kaya nilang ipatupad. O ngayon nga medyo hindi na sila nakapwesto, ayan, bumabalik sa kanila yung mga pinaggagawa nila dati. Kaya, nako, meron pa kayong pasabi-sabi, pagdasal natin ang ating bansa. Pero sabi nga iba, puro kayo dasal, pero mga demonyo naman kayo. So yun lang mga kababayan, paalala lang muli, pagdating ng eleksyon, piliin po natin yung para sa tao mga kababayan. Huwag po yung puro pansariling interes ang naiisip. Dapat piliin natin yung inuuna itong ating bansa, itong ating bayan, at ang iniisip ay ang public interest more than personal interest. Kaya po yung piliin natin. Alright, so yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to, sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po mga kababayan, God bless po.